pong second client ay ang akin pong Junakis. So, yung kung kanyang papa ay nilinisan ko ng 5 minutes lang, no, Tino? Tapos na tayo. Kasi ganun lang naman kadali linisin yung kuko nila. Hindi po sila masyadong ma-dry skin at ma-ingrown. So, ito po ay bata pa lang. Kailangan po ang linis nito ay minimal lang po. Hindi masyadong linis. Ano po? Yan. Ganito lang pag bata. And then, pag ganito pong bata ay ang tulak po ng paglinis, kung kayo po ang maglilinis ng kuko ng mga anak ninyo, ang gawin nyo po ay palabas po siya papaganito, no? Huwag nyo po siyang ipupush papaganon kasi po ito pong murang cuticle nila dito ay mapupush po sa taas. Doon po ang mabilis na pag-cause po ng pagkapal ng kanilang dry skin. So bata po sila, dapat po hindi po sila masasanay sa pagtatanggal po ng cuticle. Ano po? So dapat po ganito lang, palabas. Palabas lang po yung pagkuskus. Huwag po papaganon, palabas lang. Kasi bata pa po yan sila, hindi pa naman po importante yan na tanggalan sila ng mga cuticle. Ano po? Kasi pag yan po ay naumpisahan, dyan na po yan kakapal. And then, yung kuko nila, hindi din po kailangan na sobrang kuskus kasi bata pa. Possible po na numipis po ang kanilang nail bed po ng kanilang kuko. So, ganyan lang po paglilinis. So, yun po, ito ay tinuturo ko para po dun sa mga nanay na mayroon pong anak. Ano kung ayaw nyo pong ang anak nyo ay maaga pong magkaroon ng makakapal na dry skin, ingrown, ganito lang po yung inyong gagawin sa paglilinis. Pansin nyo po yung taas, hindi ko po siya sinasagad sa pagkuskus. Halos dito lang po sa may gitna. Ganyan po, parang ganyan. Yan. Tapos, ito pong taas, pwede naman po itong ganito lang po yung way ng pagtanggal. So, ayan po. And then, ito po sila ay madalang ko rin pong linisan kasi nga po ay bata pa. And dahil nga po mahaba na ang kuko ay kailangan pong tanggalin. So, ito po ay may maliit lang na konting dito sa dilid. No? Okay lang po ito tanggalin. Wag lang po lagi. So, ayan, okay na. Hindi naman mahalaga ng bata ay sobrang linis ng kuko. Ang mahalaga ay matanggal yung mga dumi-dumi at saka yung kuko na mahaba at yung mga nakasiksik na dumi dun sa mahabang kuko. Yun po lang ang pinaka-importante kasi po yan po sila ay bata pa. Hindi po kailangan ng kutkutan ang kanilang mga kuko. So, yan, may mga bata rin po akong nililinisan minsan. Ganyan lang po ang ginagawa ko. Yun din nga, pina-explain ko po na hindi po kailangan ay kutkutan, gawa po ng bata pa, dahil dyan po nagsisimula. Pag po once na kutkutan, mali ang kutkut, dyan na po yung nagsisimula. Ayan po, ganyan lang po. Kahit po yung balat dito, wag nyo po silang tatanggalan. Cut lang po ng konti sa gilid. Bungad lang po, wag pong isasagad yung cut sa pinaka root. Tapos, ganyan lang. Pwede din po yun, square ang cut. Pwede din pong round cut. Depende po sa inyo kung paano nyo po kakatan. Then, basta po ang cut po ay ayos lang. Hindi po masyadong sobra-sobra yung cut. Hindi naman po yan sila magkakaroon ng ingrown. Ito pong anak ko na to dati ay nagkaroon siya ng ingrown. Gawa ng may umusli dito sa gilid. Hinila niya. Pero ngayon okay na po. Hindi naman na po. Bumalik po sa normal ang kanyang kuko. Dahil nga po hindi ko po pinapagalaw sa kanya. Kasi minsan po bang may nakausli na matigas, tinatanggal po niya. So yun. Yun po ay sinashare ko lang po sa inyo. So, ganyan lang po ang paglinis ng tama ng kuko ng inyong mga Junakis. So, ayun din. Malinis na po. Ayan yung before. Ayan yung after. So, sabihin nyo, yung anak ko, ang dumi ng kuko, bata kasi yan, talagang ganyan. So, san siya naglalaro, kaya ganyan. Kaya nga, nililinisan ko ang paa niya. Minsan, kasi nga ganyan, madumi na. So, ito yung before. Ayan. Ito yung after.